So eto na mga sangka, itong si Senator Bato de la Rosa, nakahanap nga ba ng kakampi doon po sa Supreme Court? Nako, may pasabog tayo. Alright guys, this is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Senator de la Rosa. Na ngayon, mga sangkay, tila nakahanap po siya ng mga kakampi doon po sa Supreme Court. No, medyo may bad news ito na may good news sa side ni Bato. Okay? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga mga sangka, ito yung balita. May 5 mga mahistrado ng Supreme Court ang kumampi kay Bato de la Rosa. Ayan, sila po yan mga sangkay. Ngayon, eto tingnan po natin kasi kung babalikan po natin ang istorya ng paghingi ng TRO ng kampo ni De La Rosa sa Supreme Court, hindi po sila pinagbigyan eh. Ngayon, ito ang nangyari. Sa resolusyon ng Supreme Court and Bank na isinapubliko kahapon, ipinaliwanag ng hukuman ang dahilan ng pag-dismiss sa aplikasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang Temporary Restraining Order o TRO. Layon sana ng nasabing petisyon na pigilan ang mga opisyal ng gobyerno sa pag-aresto o pagdetine sa senador base sa warrant mula sa International Criminal Court o ICC na walang kaukulang arrest warrant mula sa korte sa Pilipinas. Okay, ayan mga sangkay. So ang gusto nila, bigyan sila ng TRO para pigilan ang gagawin ng ICC. Pero mga sangkay, hindi pinagbigyan ng Supreme Court. So anong dahilan? Ayon sa Supreme Court, bigo ang mambabatas na ipakita ang lahat ng kinakailangan para mabigyan siya ng TRO. Ayon sa korte, hindi nito napatunayan na mayroon siyang malinaw na karapatan na dapat protektahan ng batas sa kasalukuyan. Ang mga karapatang iginigiit niya ay itinuturing na contingent o nakadepende pa sa magiging desisyon ng korte sa mga mas malalim na issue. Tulad ng bisa ng ICC warrant matapos ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute at ang kapangyarihan ng Pangulo na ipatupad ito. Ayon sa mga naunang desisyon, ang injunction ay hindi ginagamit para sa mga karapatang hindi patiyak o doubtful. Sinabi ng korte na walang patunay ng aktwal o material na pag-atake sa mga karapatan ni Senator De La Rosa. Binigyang din ng SC na ang senador ay nabigyan ng protective custody ng Senado na mismong humadlang sa anumang tangka ng pag-aresto sa kanya. Pinagbatayan din ng korte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong May 13, 2026 kung saan sinabi nitong wala siyang inilalabas na utos na arestuhin ang senador. Dahil hindi napatunayan ang pagkakaroon ng legal na karapatan sa puntong ito, sinabi ng korte na wala ring irreparable injury o pinsalang hindi na malulunasan na maaaring mangyari. Pinuna ng korte na ang very urgent manifestation na isinampa ni Senator Bato ay puno ng mga hindi beripikadong ulat at aligasyon. Binigyang din ng SC na sila ay hindi trier of facts at hindi maaring maglabas ng TRO base lamang sa mga sitwasyong speculative o haka-haka lamang. Dahil dito, nananatiling nakabinbin ang main petition ni De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa certiorari at prohibition, ngunit hindi sila nabigyan ng pansamantalang proteksyon habang dinidinig ang kaso. Dante Amento. Okay, so ayan, mga sangkay nangyari. No? Hindi po sila pinagbigyan, bigo po. Pero ayun na nga po, mga sangkay, nung nagbotohan, meron pong kumampi kay Bato de la Rosa. Ito yung bad news, pero ito yung medyo good news sa kanya. May 5 mga mahistrado na nasa panig niya. Ayon dito, 5 mahistrado ng Supreme Court of the Philippines ang tumutol sa desisyon ng SC and Bank na ibasura ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order or TRO at status quo anti-order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya
ng International Criminal Court. So ito yung boto mga sangkay. Sa botong 951, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ni De La Rosa para sa interim relief kabilang sa 5 dissenting justices, sina Ramon Paul Hernando, Ami Lazaro. Ayan po ito po yung mga nasa side ni Bato. Si Henry Gian, Paul Inting, Ricardo Rosario at Antonio Co. Jr. So itong mga sangkay, sila po yung hindi naman talaga totally pumaning kay Bato na parang kakampi na sila ni Bato. Pero ganun yung dating mga sangkay. Pero ang paninindigan nila dito, mali daw po na hindi pagbigyan ng TRO. At ayon sa mga maestrado, may seryosong legal at constitutional issue sa posibleng pag-aresto at turnover kay De La Rosa sa ICC. Binigyan din nila na maaaring magdulot ito nang hindi na maibalik na pinsala sakaling agad siyang dalhin sa dahig. Sana noon pa po ito mga sangkay, no? Kaso, ito lang yung komento ko lang dyan. Hindi yung TRO yung inaabangan ko. Yung komento mismo o desisyon ng Supreme Court ang inihintay ko. Kung ano ba, sila ba ay pabor sa ginawa ng ICC na manghimasok sa ating teritoryo or hindi. Yun lang mga sangkay para malinawan na po ang lahat. Kasi sila lang ang inaantay dito So wala pa mga sangkay para po silang play safe, ganun. Sa kabila ng kanilang pagtutol, nananatiling epektibo ang desisyon ng SC and Bank na huwag bigyan ng pansamantalang proteksyon si Senator De La Rosa. Eto lang mga sangkay. Ba't kaya hindi na lang sila magsalita at sabihin nila na ito ay bawal or hindi bawal? Ganun lang yung jurisdiction ng ICC. Ano ba, may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas o wala na? Kasi wala up to now ang Supreme Court, hindi pa rin po sila nagdedesisyon. Kaya nga po mga sangkay, ang nagdedebate tuloy, yung mga DDS, laban po sa mga loyalista at may mga dilawan. Ito yung mga isa sa mga nagsalita mga sangkay. Tingnan po natin. Ayon po sa kanya, PH courts or Philippine courts are fully functioning. No need for ICC intervention. So, Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario stressed that Philippine courts have primary jurisdiction over crimes committed by Filipinos, including alleged crimes against humanity. In his dissenting opinion on Senator Ronald De La Rosa ICC-related petition, Rosario said the ICC should only step in when local courts are unable or unwilling to act, a condition, he said, does not exist in the Philippines today. Kailangan manghihimasok lang daw po ang ICC kung ang natin dito mga sangkay, mga korte ay hindi nagfa-function. Which is ayon po sa kanya mga sangkay, hindi daw po ito nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya dapat hindi daw manghimasok yung ICC. Ayon po sa kanya, mga sangkay. Naku, matutuwa yung mga DDS dito kapag nalaman ito, no? Ito pa. Teka lang, kasama ba siya dito? Anong pangalan niya? Justice Ricardo Rosario. Tignan natin. Oo nga, kasama siya dito. Ito ata siya, mga sangkay. No, ngayon, ito pa. Ito pa, mga sangkay, si Justice Antonio Co. Jr. Kapag naaresto nga si Senator De La Rosa, malaki ang posibilidad na agad siyang isakay sa eroplanong papunta sa dahig kung saan nakabase ang ICC. Kapag nangyari ito, wala nang magiging epektibong remedy si Senator De La Rosa mula sa korte dahil wala na siyang saklaw sa anumang judicial process ng Pilipinas. Kaya kahit pa manalo siya sa kasalukuyang kaso o sa mga susunod pang kaso na maaaring ihain niya, unang kanya mga abogado, magiging Pyrrhic victory na lang ito na panalong wala rin tunay na pakinabang. Ayan, mga sangkay. Iyon yung mga punto nila. So, nakahanap si Senator Bato ng mga kakampi at malamang sa malamang, ang mga loyalista, bad trip, yung mga dilawan bad trip,
Pero yung mga DDS, masaya sila dito. Pero kinulang sila mga sangkay, no? Kasi, pero marami na yung 5. Akala ko nga lahat sila disagree. Pero may 5 mga sangkay na nagsalita na iba sa opinion ng majority. Kasi shampoo yung bumoto. Ayan po, 951. So, 6 sana sila kung bumoto rin tong isa. Or pwedeng 10 sila yung mga bumoto ng yes, no pala sa TRO ni Bato, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.